Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at ilog, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Tomas. Araw-araw siyang nakikita ng mga tao sa kalsada, nakapaa, may punit na t-shirt, at laging may alikabok sa mukha. Ang buhok niya ay gusot, at tila hindi pa nasukle kailanman. Si Tomas na naman oh. Ang dumi-dumi. Sigaw ng isang batang babae habang nagtatakbuhan silang palayo. Baka may kuto yan. Biro pa ng isa. Si Tomas ay tahimik lang. Sanay na siyang tinutukso. Wala siyang ina, at ang kanyang ama ay matagal nang nawala matapos umalis para magtrabaho sa ibang lugar. Ang kanyang tanging kasama sa buhay ay ang kanyang lola, na mahina na at hindi na kayang magtrabaho. Araw-araw, nangunguha siya ng mga lata at bote sa tabi ng kalsada. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon lang ang paraan para makabili ng pagkain. Kapag nakakakita siya ng ibang bata na naglalaro ng habulan, tahimik lang siyang nakatingin mula sa malayo. Gusto rin sana niyang sumama, pero alam niyang kapag lumapit siya, iiwas ang mga ito. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang batang babae na umiiyak. Nadulas ito at nabalot ng putik ang damit. Wala ni isa sa mga kalaro nitong tumulong, lahat ay takot madumihan. Tahimik na lumapit si Tomas. "Huwag kang umiyak, tutulungan kita," sabi niya. Tinulungan niyang tumayo ang bata at binigyan ng malinis na tubig mula sa kanyang bote para panasan ang putik. Nagulat ang bata, at biglang napangiti. "Salamat ha, akala ko iiwasan mo rin ako." "Bakit naman kita iiwasan?" sagot ni Tomas. "Sanay na ako dyan." Ngumiti ang bata at nagsabing, "Ako si Lira. Kaibigan na kita." At doon nagsimula ang kaunting liwanag sa madilim na mundo ni Tomas, isang pagkakataon na maramdaman niyang may isang hindi natatakot lumapit sa kanya. Simula noong araw na tinulungan ni Tomas si Lira, hindi na siya naging mag-isa tuwing umaga. Kapag pumupunta siya sa ilog para mangolekta ng mga bote, naroon si Lira, nakangiti at may dalang maliit na supot ng tinapay. "Para sa iyo, Tomas," sabi ni Lira, sabay abot ng pagkain. "Salamat, pero baka pag-alitan ka ng nanay mo," mahina niyang sagot. "Hindi," sabi ni nanay, "kapag may sobra, dapat ibahagi," sagot ni Lira, sabay kindat. Unti-unti, napansin ng ibang bata na lagi nang magkasama sina Lira at Tomas. Ngunit sa halip na matuwa, mas lalo pa silang nagtaka. "Lira, hindi ka ba nadudumihan kapag kasama mo si Tomas?" tanong ng isang batang babae. "Hindi. Kasi mabait siya," sagot ni Lira nang walang alinlangan. Tahimik lang si Tomas, pero sa puso niya, may kakaibang init na naramdaman. Matagal na siyang hindi tinatawag na mabait. Madalas kasi ay madumi, pulubi, o walang kwenta. Pero ngayon, may isang tao na nakakita ng kabutihan niya. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Lira sa tabi ng ilog, biglang dumating ang isang grupo ng mga bata. "Hindi ka bagay dyan, Lira. Madumi yan," sigaw ng isa. Ngunit bago pa makasagot si Tomas, lumapit si Lira sa harapan niya at sinabing, "Hindi siya madumi, marumi lang ang damit niya. Pero mas malinis ang puso niya kaysa sa inyong lahat." Tahimik ang lahat. Walang nakasagot. Si Tomas ay napayuko, hindi alam kung iiyak o ngingiti. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may taong lumaban para sa kanya. At sa araw na iyon, napatunayan ni Tomas na hindi kailangang malinis ang damit mo para makita ng iba ang kabutihan mo, kailangan lang ng isang kaibigang marunong tumingin sa puso. Mula nang maging magkaibigan sina Tomas at Lira, araw-araw na silang magkasama. Ngunit habang tumatagal, mas dumami ang mga matang nakamasid sa kanila, mga matang puno ng panghuhusga. Isang umaga, habang naglalakad sila sa palengke, narinig ni Tomas ang bulungan ng mga tindera. Ay, siya yung batang marumi. Ang kapal naman ng mukha ng batang yan, nakikipaglaro pa sa anak ng may-ari ng tindahan. Narinig iyon ni Lira at napatingin sa kanya. "Huwag mo silang pansinin, Tomas," sabi niya. Hindi nila alam ang totoo. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, ramdam ni Tomas ang hapdi sa dibdib. Hindi dahil sa mga salitang narinig niya,
kundi dahil alam niyang, kahit gaano siya kabait, tinitingnan pa rin siya ng mga tao bilang marumi at walang halaga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang barong-barong, nilapitan siya ng kanyang lola Iska. Tomas, sabi nito, huwag mong hayaang masira ang puso mo sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga, marunong kang tumulong at hindi ka nananakit. Tumanggo si Tomas, ngunit hindi niya maiwasang mapaluha. Lola, bakit po ayaw nila sa akin? Tanong niya. Anak, kasi hindi ka nila kilala. Ang mga taong takot madumihan, kadalasan, sila ang may pinakamaduming kalooban. Kinabukasan, pinilit pa rin ni Tomas na maging masigla. Tinulungan niya si Lyra magdala ng mga prutas galing sa palengke. Ngunit habang binabagtas nila ang kalsada, biglang may batang lalaki na tumulak kay Tomas at tumawa. Lumayo ka nga, baka maamoy pa kita. Tumahimik ang lahat. Si Tomas ay napahinto, at ang luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makatakbo, hinawakan ni Lyra ang kanyang kamay. Huwag kang umalis, Tomas. Hindi mo kailangang tumakbo sa katotohanan. Ipapakita natin sa kanila na kaya mong maging mabuti kahit anong sabihin nila. At sa araw na iyon, ipinangako ni Tomas sa sarili, hindi na siya iiyak sa harap ng mga mapanghusga. Dahil alam niyang balang araw, may makakakita rin sa tunay niyang pagkatao. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Tomas na hindi na dumarating si Lyra sa ilog. Araw-araw niya itong hinihintay, ngunit walang bakas ng kanyang kaibigan. Ang tanging naririnig niya ay ang bulong ng hangin at ang pag-agos ng tubig. Baka nagkasakit, bulong ni Tomas sa sarili habang nakatingin sa malayo. Kaya isang hapon, naglakas loob siyang pumunta sa bahay ni Lyra. Nakatayo yun sa tapat ng maliit na tindahan sa gitna ng baryo, isang bahay na maayos at malinis, malayong malayo sa kanilang barong-barong. Paglapit niya, sinalubong siya ng ina ni Lyra, si Aling Rosa. Anong kailangan mo, Iho? Malamig na tanong nito. Si Lyra po, gusto ko lang pong kumustahin, sagot ni Tomas habang nakayuko. Tila nag-iba ang mukha ng ginang. Hindi ka na dapat lumalapit sa anak ko. Hindi kayo magkapantay. Ayokong madamay siya sa dumi ng buhay mo, matigas nitong sabi. Natigilan si Tomas. Hindi niya alam ang isasagot. Pero, magkaibigan po kami. Kaibigan. Anak ng may-ari ng tindahan ang anak ko, at ikaw ay besurero. Dahil sa mga salitang iyon, tumalikod si Tomas at tahimik na umalis. Sa bawat hakbang niya, parang may bumibigat sa kanyang puso. Nang dumating siya sa kanilang bahay, tahimik lang siyang nakaupo. Hanggang sa kinagabihan, naroon pa rin siya, walang imik. Ngunit kinabukasan, isang munting tinig ang narinig niya sa labas. Tomas! Tawag ni Lyra. Nagmamadali siyang lumabas, at nakita niya si Lyra na may dalang maliit na basket ng pagkain. Pasensya na, hindi ako nakalabas ng bahay nitong mga araw. Pinagbawalan ako ni nanay, paliwanag niya. Alam ko, sagot ni Tomas na mahina ang tinig. Ayaw niya sa akin. Lumapit si Lyra at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko siya kasalanan, Tomas. Pero may ipagtatapat ako sa'yo. Napatigil si Tomas. Ang totoo, aalis na kami. Lilipat kami sa Maynila sa susunod na linggo. Parang tumigil ang oras sa paligid. Hindi makapagsalita si Tomas. Pero, babalik ako, sabi ni Lyra sabay luha. Pangako, kapag bumalik ako, hindi na ako makikinig sa sinuman. Ikaw ang unang kaibigan ko, at hindi ko yan kakalimutan. Tahimik silang nagyakapan sa ilalim ng papalubog na araw, dalawang batang. Pinagtagpo ng tadhana, ngunit kailangang paghiwalayin ng mundo. Lumipas ang mga araw na may bigat sa dibdib ni Tomas. Alam niyang malapit nang umalis si Lyra, at bawat araw na lumilipas ay parang binibilang niya ang huling sandali ng pagkakaibigan nila. Isang umaga, pumunta siya sa ilog, ang lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas. Dala niya ang maliit na kahoy na kahon na ginawa niya gamit ang mga pinagtagpi-tagping piraso ng kahoy na nakuha niya sa basurahan. Sa loob nito, inilagay niya ang mga simpleng bagay na nagpapaalala sa kanilang dalawa, isang makintab na bato, isang maliit na piraso ng tela mula sa lumang damit niya,
at isang bulaklak na pinulot niya noong unang araw nilang magkasama. Habang nakatingin siya sa tubig, biglang may narinig siyang tawag. Tomas! Si Lyra iyon, tumatakbo patungo sa kanya, may luha sa mata ngunit may ngiti pa rin sa labi. Het ong regalo ko, sabi ni Tomas sabay abot ng maliit na kahon. Binuksan ito ni Lyra at ngumiti. Ang ganda naman, parang ikaw, simple pero totoo. Niyakap ni Lyra si Tomas. Salamat ha, hindi ko malilimutan lahat ng ginawa mo. Kapag bumalik ako, gusto kong makita kang masaya at malinis na, ha? Biro niya habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit si Tomas ay napayuko. Baka pagbalik mo, hindi mo na ako maalala, mahina niyang sabi. Ngumiti si Lyra. Hindi mangyayari yun. Kasi ang mga tunay na kaibigan, hindi nakakalimot kahit lumipas ang panahon. At dumating ang araw ng pag-alis. Nakatayo si Tomas sa gilid ng kalsada habang umaandar ang sasakyan ni Lyra papunta sa Maynila. Kumaway siya, at kahit malayo na, nakita niyang kamakaway din si Lyra sa bintana, may ngiti sa labi, pero may luha sa mata. Pag-uwi ni Tomas, tumingala siya sa langit. Salamat, Lyra, bulong niya. Ikaw ang nagturo sa akin na kahit marumi ako sa paningin ng iba, pwedeng may isang makakita sa linas ng puso ko. At sa araw na iyon, pinangako ni Tomas sa sarili na babaguhin niya ang buhay niya, para sa kanyang lola, para sa kanyang sarili, at para sa kaibigang nagpaalala sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng pagkatao. Mula nang umalis si Lyra, tahimik na bumalik si Tomas sa kanyang dating gawain, nangongolekta ng bote, lata, at lumang papel. Ngunit may malaking pagbabago sa kanya. Hindi na siya nakayuko habang naglalakad. Hindi na siya nagtatago kapag pinagtatawanan ng mga tao. Ngayon, bawat hakbang niya ay may kasamang pangarap. Tuwing umaga, pagkatapos magtrabaho, pumupunta siya sa paaralan at nakikinig mula sa labas ng bintana. Gusto niyang matuto, kahit hindi siya estudyante. Minsan, pinapagalitan siya ng guro, pero hindi siya sumusuko. Balang araw, bulong niya sa sarili, makakapasok din ako dyan. Isang hapon, napansin siya ng guro, si Ma'am Soria. Bata, bakit ka laging nandito sa labas? Tanong niya. Gusto ko po kasing makinig, ma'am. Pero wala po akong pera para mag-aral, sagot ni Tomas nang may paggalang. Napangiti si Ma'am Soria. Alam mo ba, Tomas, hindi kailangan ng pera para matuto. Kailangan lang ng puso. Simula noon, tuwing tanghali kapag walang klase, tinuturuan ni Ma'am Soria si Tomas ng pagbabasa at pagsusulat. Pag-uwi niya sa bahay, masaya niyang ipinapakita sa kanyang Lola Iska ang mga natutunan niya. Lola, marunong na po akong magsulat ng pangalan ko. Talaga? Aba, ang apo ko'y matalino. Sagot ng matanda habang pinipigilan ang luha. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, natuto si Tomas magbasa, magsulat, at magkwenta. Naging kilala siya sa baryo bilang batang masipag at marunong tumulong. Kapag may matanda na nangangailangan ng tulong, siya agad ang lumalapit. Hindi ko na kailangang patunayan sa kanila na malinis ako, sabi ni Tomas isang gabi habang nakatingin sa mga bituin. Ang mahalaga, marunong akong magmahal at magsikap, iyon. Ang tunay na linis ng tao. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang batang minsang tinawag na, marumi, ngayon ay nagiging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa kanilang baryo. Pagkalipas ng 3 taon, malaki na ang pinagbago ni Tomas. Hindi na siya mukhang marumi. Marunong na siyang mag-ayos ng sarili, at natuto na rin siyang magtrabaho sa maliit na tindahan ni Aling Minda, kapalit ng kaunting pera at pagkain. Sa tulong ni Ma'am Soria, tuluyan na siyang nakapasok sa paaralan bilang working student. Marami pa ring hindi nakakalimot sa kanyang nakaraan, pero hindi na niya iyon iniinda. Mas abala siya sa pag-aaral at pagtulong sa kanyang lola. Hanggang isang araw, habang nag-aayos siya ng mga kahon sa tindahan, may isang kotse ang huminto sa tapat ng baryo. Lumabas ang isang dalagang nakaputing bestida, may mahabang buhok at may ngiting pamilyar. Tomas! Tawag ng tinig. Napalingon si Tomas. Lyra! Halos hindi siya makapaniwala. Tumakbo si Lyra papunta sa kanya,
at nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang bumalik ang lahat ng alaala sa ilog, ang tawanan, ang pagkakaibigan, at ang mga pangako. Ang laki ng pinagbago mo, Tomas. Sabi ni Lyra, habang nakangiti. Ikaw rin, hindi ko akalaing babalik ka pa, sagot niya, sabay tawa. Pangako ko di ba? Sabi ko babalik ako. Tumango si Tomas. Akala ko kasi, nakalimutan mo na ako. Hindi mangyayari yun, sagot ni Lyra. Alam mo, sa Maynila, ikaw pa rin ang inspirasyon ko. Lagi kong sinasabi sa mga kaklase ko na may kaibigan akong hindi kailanman sumuko. Napayuko si Tomas, at sa unang pagkakataon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tuwa. Salamat, Lyra. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko natutunang pahalagahan ang sarili ko. Nilingan ni Lyra ang paligid. Ang linas na ng baryo nyo, parang ikaw rin, mas maganda na ngayon, pero pareho pa rin ang puso. Ngumiti si Tomas. Ang totoo niyan, may gusto pa rin akong ipakita sa'yo. Ano yun? Tanong ni Lyra. Ngumiti siya at tinuro ang lumang ilog. Doon sa lugar kung saan tayo unang nagkakilala. At magkasabay silang naglakad papunta roon, tila bumabalik sa simula ng kanilang kwento, ngunit ngayong mas matatag, mas marangal, at puno ng pag-asa. Habang naglalakad sina Tomas at Lyra patungo sa ilog, dama nila ang malamig na simoy ng hangin at ang tunog ng mga kuliglig na tila umaawit ng pagbabalik. Pagdating nila roon, tumigil sila sa mismong lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas, ang pamilyar na bato sa tabi ng tubig, at ang mga damong minsan ay pinaglalaroan nila bilang mga bata. Naalala mo pa ba? Tanong ni Lyra habang nakatingin sa ilog. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Tomas. Dito mo ako tinawag na kaibigan sa unang pagkakataon. Ngumiti si Lyra at naupo sa malaking bato. Alam mo, Tomas, noong umalis ako papuntang Maynila, madalas kitang maalala. Tuwing makakita ako ng batang marungis, naiisip ko na baka may isa na namang Tomas doon na kailangan lang ng kaunting pag-unawa. Tahimik lang si Tomas, pinagmamasdan ng tubig na kumikislap sa ilalim ng araw. Lyra, sabi niya sa wakas, dahil sa'yo, hindi na ako natakot sa mga salita ng tao. Pinilit kong magbago, hindi para patunayan sa kanila, kundi para ipakita na kaya kong tumayo kahit ilang ulit akong ibagsak ng mundo. Napatitig si Lyra sa kanya, at nakita niya sa mga mata ni Tomas ang dating batang marumi, ngunit ngayon, may liwanag, tapang, at dignidad. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo, sabi ni Lyra. Ngayon, ikaw na ang inspirasyon ng iba. Ngumiti si Tomas. Alam mo bang marami ng batang lumalapit sa akin ngayon? Tinuturuan ko silang magbasa, katulad ng ginawa ni Ma'am Soria sa akin dati. Sabi ko nga sa kanila, walang maruming bata, meron lang mga batang walang nakakaunawang tao. Napaluha si Lyra. Tomas, hindi lang pala ikaw ang natuto sa pagkakaibigan natin. Pati ako. Magkasabay silang tumingin sa langit. Sa ibabaw ng ilog, sumasalamin ang kanilang mga ngiti, tila dalawang kaluluwang minsang naglayo. Ngunit muling pinagtagpo ng tadhana upang ipaalala, ang tunay na linas ay nasa puso, hindi sa balat. Habang papalubog ang araw, tumayo si Lyra at hinawakan ang kamay ni Tomas. Simula ngayon, sabi niya, hindi lang ito ilog ng ating pagkakaibigan. Ito ang ilog ng ating alaala, kung saan nagsimula ang lahat. Ngumiti si Tomas. At kung saan rin natin ipagpapatuloy ang bagong yugto ng buhay. Mula nang muling magtagpo sina Tomas at Lyra, tila nagbago ang hangin sa baryo. Ang mga taong dati mapanghusga, ngayon ay may ngiti na sa tuwing makikita si Tomas. Hindi na siya ang batang marumi, siya na ngayon ang binatang masipag at marangal, na naging inspirasyon sa marami. Sa tulong ni Lyra at ni Ma'am Soria, nagsimula silang magtayo ng isang maliit na silid-aralan sa lumang kubo sa tabi ng ilog. Doon tinuturuan ni Tomas ang mga batang lansangan na magbasa, magsulat, at managinip. Tinawag nila itong silid ng pag-asa. Dati, ako lang ang nakikinig sa labas ng bintana, sabi ni Tomas habang nagkaklase. Ngayon, gusto kong maranasan nyo ang matutong walang takot.
Ang mga batay masigla, masaya, at puno ng pag-asa. Tuwing hapon, tumutulong si Lyra sa pagtuturo ng mga kwento at pagguhit. Ang mga magulang naman sa baryo, na dati takot madumihan, ngayon ay natutong magbigay ng tulong, may nag-aambag ng papel, may nagbibigay ng pagkain, at may nagkukumpuni ng bubong. Isang gabi, habang nag-uusap sina Tomas at Lyra sa ilalim ng punong mangga, napangiti si Lyra. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari, Tomas. Dati, ikaw yung iniiwasan nila. Ngayon, ikaw na ang nilalapitan. Ngumiti si Tomas. Siguro kasi, natutunan nilang makita hindi lang ang dumi sa balat, kundi ang linas ng loob. Tahimik silang tumingin sa langit. Nagniningning ang mga bituin, at sa pagitan ng hangin ay parang may tinig ng nakaraang alaala. Lyra, sabi ni Tomas, kapag umalis ka ulit, huwag mong kalilimutan tong lugar na to. Dahil dito, nagsimula ang lahat, at dito rin natin binago ang tingin ng mga tao sa tulad ko. Ngumiti si Lyra at tumango. Hindi ko kakalimutan, Tomas. Kasi ang baryong ito, at ang batang minsang marumi, ay nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kabutihan. At sa gabing iyon, habang umaawit ang mga kuliglig, tuluyan ang nagbago ang baryo, hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil sa puso ng isang batang minsan ay itinuring na walang halaga, ngunit nagpatunay na ang kabutihan ay kayang baguhin ang mundo. Lumipas ang ilang taon. Ang baryo na minsang puno ng panghuhusga ay ngayoy kilala bilang Baryong Pag-asa, isang lugar kung saan natutong magmahal, tumulong, at umunawa ang mga tao sa isa't isa. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Tomas ang naging simbolo ng pagbabago. May sarili na siyang paaralan para sa mga batang mahirap, tinulungan ng lokal na pamahalaan at mga dating estudyante ni Ma'am Soria. Siya na ngayon ang tinatawag ng lahat na guro ng mga batang lansangan. Tuwing umaga, makikita siyang nagtuturo habang may ngiti sa labi. Ngunit minsan, kapag nag-iisa siya, napapatingin pa rin siya sa ilog, doon kung saan nagsimula ang lahat. Doon niya nakilala si Lyra, ang kaibigang unang tumingin sa kanya hindi bilang marumi, kundi bilang tao. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa silid-aralan, may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang pamilyar na ngiti. Matagal tayong hindi nagkita, Guro Tomas, sabi ni Lyra, ngayon ay isang dalagang guro rin. Lyra, mahina niyang sabi, ngunit may saya sa tinig. Hindi ko sinira ang pangako ko. Bumalik ako, para tulungan kang palakihin pa ang silid ng pag-asa. Naglakad sila papunta sa ilog, gaya ng dati. Tahimik silang tumingin sa tubig, na ngayon ay malinaw at malinis na, tulad ng mga pusong minsang sinubak ng lipunan. Naalala mo ba, Lyra? Tanong ni Tomas. Dati, marumi ako, at takot ang lahat lumapit sa akin. Ngumiti si Lyra. Hindi ka kailanman marumi, Tomas. Nilinis ka na ng kabutihan mo noon pa. Tumingin si Tomas sa langit at ngumiti. Siguro, ito talaga ang tunay na linas, yung marunong kang magmahal kahit ginawan ka ng mali, at marunong kang tumulong kahit walang bumabati sa'yo. At sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, ang dalawang magkaibigan ay naglakad patungo sa silid-aralan, habang sa kanilang likuran ay umaagos ang ilog, malinis, payapa, at puno ng alaala. Wakas!